Dakilang Diyos, kami po nagpupuri ng salamat sa mga pangkasya sa amin. Salamat po pagkakataon na binigay mo sa bawat sa amin. Kung ginagawa kami pagkakamali sa isip, salita at sa buwa o Diyos, patawarin po ang bawat sa amin. Nawa ang pag-aaralan namin ng salita mo ay matimo sa puso namin, may pamuhay namin ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat sa amin. Alam ko hindi mo pabayaan ang parang gawain ito at ito po ang sentro ng buhay ng bawat sa amin, Panginoon. At ito po ang mabuhati at mapapriyan sa bawat sa amin. Kaya salamat po at pag-aaral namin ng salita. Tulungan mo kami, Panginoon, maunawaan namin lahat ng bagay na ipag-aaralan sa oras na ito. Sa iyo lahat ng kapriyan sa pangalan ng anak ko sa Jesus. Magandang umaga po sa bawat sa atin. Kumusta po yung nagdaan ninyong araw? Mabuti po, no? Kami po nga ni Eva ay nado sa Karamuan last week at next week meron naman po kami pupuntahan. Kaya sorry po. Next week po, wala po kami uli. Salamat po sa Panginoon sa bawat sa atin, na binigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos upang maunawaan natin ang mga bagay na dapat natin maunawaan. Lahat po tayo ay mayroong pagkakataon na mabigyan natin ang sarili natin na maunawaan natin kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa bawat sa atin. Minsan po, hindi po natin binibigyan ng halaga ang salita ng Diyos dahil minsan, ang nasa isip natin, mga problema, kung ano-ano po ang pumapasok sa isipan natin na nakakagulo. Kaya po ngayong araw na ito ay bigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos sa bawat sa atin na kung ano ang dapat natin gawin sa buhay ng bawat sa atin. Ating po pag-aaralan ay hango sa Juan 13:12-15 at ito'y pinamagatang gamitin ang iyong kapangyarihan. Sabihin natin, ano ba yung kapangyarihan niya, Pastor? May kapangyarihan ba ako? Meron ba akong kaalaman na makapagpagaling ng karamdaman, palakad ng pilay, makita mga bulag sa pamagitan ng bawat saan o kaya sa sarili ko? Sabi nga ang mahalagang sangkap sa kaharian ng bawat isa, sabi nga ang isang kaharian sa buong mundo, para ikay makilala, ang kapangyarihan mo ay dapat malaki, maganda, at talagang ikaw ay kinatatakutan ng bawat bansa. Ang pinakamalaking bansa po sa Pilipinas, sa mundo, na kasi yung pinaka-powerful na bansa po dito sa mundo, ay ang ating tinatawag nating United States, di ba? Yan po, isang powerful po yan. China, powerful din po ngayon yan. Binubuli pa nga ang Pilipinas niyan diba? Sabi nga, Russia. Yan po yung mga powerful na bansa na alam natin ba pinaghuhugutan nila ng pansin yung kanilang mga equipment, sandata, sa mga bagay na kung saan gusto nilang lupigin o sakupin ang maraming bansa dito sa mundong ito. Yan po yung mga tao na ang nasa isipan lamang ay puro doon sa mga bagay na makasanlibutan. Ngayon, mayroon ba ang kapangyarihan ang bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano o bilang isang anak ng Diyos? Meron po tayong kapangyarihan, mga kapatid. Ngunit, titingnan po natin, ano ba yung kapangyarihan ganyan na kanina pa sinasabi ko sa inyo? Ang pangyarihan po ng sanlibutan, katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, mga powerful, mga sandata, kung ano. Pero ang powerful po natin, ang kapangyarihan po natin ay ang salita ng Diyos na kung saan hindi po natin binibigyan ito ng pansin sa bawat sa atin. Bakit? Dahil tayo ay abala sa mga bagay na makasanlibutan. Minsan lang natin binibigyan ng pansin ang salita ng Diyos kung tayo may mga problema at kung saan naroon yung kinokonbik ka na ng Holy Spirit, oy, anak, baka naman pwede magbasa-basa ka naman ng Biblia na salita ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos sa kabilang dako ay pinamumulaan ng isang servant leader. Sabi nga,
kailangan tayo maging servant o leader sa buhay ng bawat sa atin. Ang isang bawat isa sa atin, magkaroon tayo ng, bilang isang servant, magkaroon tayo ng 3 S. Ano po ba itong S na ito? Una, magkaroon po tayo ng sacrifice. Magkaroon po tayo ng sakripisyo sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kasi kung ikaw isang leader o ikaw isang servant, hindi po ang isang servant ay ayahay ang buhay. Tandaan po natin. Ang isang servant o isang leader, hindi po palaging masarap ang buhay. Ito po'y mayroong isang sakripisyo sa buhay ng bawat sa atin. Kailangan maranasan natin ang sakripisyo sa buhay bilang isang Kristiyano. Ito po hindi nararanasan ng mga taong hindi nakakakilala kay Kristo. Bakit? Dahil sa kanilang buhay, ayahay na lang sila eh. Pero kung ikay na kay Kristo, makiintindihan mo yung sacrifice na dapat natin maranasan bilang isang tunay na Kristiyano. Amen po ba? Yan po ang dapat natin makita. Sa paglilingkod po, hindi po masarap. Tandaan po natin. Lagi pong kaakibat niya ng hirap. Pero, pagdating ng araw, merong gantimpala naman ikaw na makakamtan doon sa gusto mong mangyari pagdating ng araw. Ang gantimpala po natin, kung hindi po dito, doon sa langit natin pararoonan. At doon makikita natin ang gantimpala na ibibigay sa atin ng Diyos. Dahil sa sakripisyo na ibinigay sa atin. Marami pong pastor. Marami pong kilalang pastor, nakakalungkot nga po eh. Ngayon, di na po sila nagpapastor. Naroon na sa secular job. At bakit? Dahil hirap na hirap daw ang buhay nila. Hindi na sila nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Dahil bakit? Dahil hirap na hirap ang buhay nila. Kaya nag-secular job na uli sila. Bumalik uli sila. Doon sa kung saan kikita sila ng monthly income sa kanilang buhay. Dahil sabihin eh, kasi pamilya ko napapabayaw, wala. Kasi nga naman, pagkikipastor. Sabi nga ninyo, mga kabataan, ato lagi noon, nung pa yun eh, nung pang kami kabataang panahon, ang lagi sabi ng mga kwan, huwag kang mag-aasawa ng pastor. Dahil pag di kayo nag-asawa ng pastor, maghihirap ka at hindi ka liligaya. Iyon po yung kasabihan ng matatanda noon. Pag ikay asawa ng pastor, siguradong ikay maghihirap. Bakit? Walang income ang pastor eh. Kung anong tithes lang meron ng pastor, yun lang ang pinagkakasya upang ibigay sa pastor kung ano ang kanya. Tama po ba? Kaya mahirap po magpastor. Pero kung ikay magpapastor, makita mo yung sakripisyo mo bilang ikaw isang leader o servant ng Diyos. Yan po ang kailangan natin makita, mga kapatid. Kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka leader, dapat kung ikaw ay isang Kristiyano, dapat makita mo yung sakripisyo na ibinigay ng Diyos sa Kanya, sa iyo, dahil namatay sa krus, sakripisyo sa iyo para sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kita niyo, mga kapatid, ngayon, pinagdiriwang na naman ng maraming Kristiyanismo o kaya ng Katoliko po, mga kapatid. Umpisa na po ng Kwaresma ngayon. Kita nyo, nung isang araw, nakita namin, ang dami merong X dito. Yung kanilang X ba na kulay itim, yung sinasabing, ano ba yung tawag doon? Well, Ash Wednesday. Ash Wednesday. Sa kanila, sakripisyo po yun. Maglalagay ka dito, dudumihan mo mukha mo, sakripisyo po yun. Makikita, dumi ng mukha mo. Pero hindi po. Hindi nila alam kung ano yung sakripisyo na dapat nilang makita. Hindi yung sakripisyo na kung saan nakikiayuso lamang po sila. Dapat makita natin ang sakripisyo, mga kapatid, yung galing sa puso natin na ibibigay natin sa Diyos kung paano tayo maglilingkod. Amen po ba? Sacrifice po. Sakripisyo po ang isang Kristiyano. Pangalawa po, suffering. Ayan. Yung paghihirap po ng bawat sa atin. Katulad ni Kristo, naghirap po siya dito sa lupa
para lamang sa kaligtasan ng bawat sa atin. Dapat maranasan din natin ang paghihirap na yan. Hindi po ang, sabi ko nga sa inyo, hindi po ang Kristiyano basta alahayahay lamang. Kasama po ang paghihirap po diyan bilang ikaw isang Kristiyano. Kaya tandaan po natin, kung ikaw ay isang tunay na Kristiyano, mararanasan mo ang suffering na ito. Yung paghihirap po na kung saan dinanas ng Panginoong Yesus, mararanasan din natin. Yung pag-uusig na lang ng ating mga magulang, ng ating Panginoon, ng ating mga pamilya. Katulad ko po noon, bago po ako tinanggap ng aking pamilya bilang isang Kristiyano, katakot-takot na hirap po ang dinaras ko. Kita ninyo, pag nakita ko ng tatay ko, narito sa ganito, nagpapakanta ako. Pag uwi ko, gulpi ako. Ganitong linggo, ano gagawin ko? Bago ako pumunta sa church, yung aking damit, lalagay ko na doon sa kabilang pader. At doon ako nag-BBS pagdating ng linggo. Pupunta ako sa church. At paglalaman ng tatay ko, naroon ako simbahan na yon, galit na galit sa akin, minumura ako. Pati nung kapatid kong teacher. Pero mga kapatid, hindi tiniis ko yung mga bagay na bakit? Dahil gusto kong maglingkod sa Panginoon. Alam ko, hindi nyo naranasan yan eh. Pero naranasan ko paano ko usigin na aking pamilya. Napakahirap po. Pero hindi po ako sumuko. Bakit? Dahil ang sakripisyo yun ang nagbigay sa akin ng panibagong buhay sa buhay ko. Kung di po ako naging Kristiyano, hindi po ninyo ako makikilala ngayon na Richard Gomez ng taong ito. Ha? Eh sa karabuan nga po, lagana po ang pangalan ko doon, Richard Gomez. Kasi bago po ako magsalita doon, ang pakilala ko ay si Richard Gomez. Kaya ngayon po mga kapatid, hindi na po Pastor Rolly ako ngayon, Pastor Richard Gomez na po. Joke lang po. Yan. Suffering. Mga kapatid. Kailangan natin mag-sacrifice. Una, sacrifice, suffering sa buhay ng bawat Kristiyano sa atin. Kahit hindi kay pastor, kahit hindi kay leader, magkakaroon po kayo ng suffering. Tandaan po natin yan. Hindi po mawawala sa isang Kristiyano yan. Ito po hindi nabibigyan ng halaga ng mga taong hindi nakikristo. Bakit? Sanay na sila sa ganun eh. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano na, doon mo maranasan ang mga bagay na ito. Bakit? Dahil ikaw ay nakakaunawa na ng tama at mali sa buhay mo. Kasi noon hindi natin alam yung tama at mali eh. Alam natin, gumawa tayo ng mabuti, okay lang. Gumawa tayo ng masama, okay lang. Pero ngayon, alam na natin eh. Pagka tayo nakagawa ng kamalian ngayon, nagsisisi na tayo, may conviction na tayo. Kinukonvict tayo ng Holy Spirit. Anak, mali ang ginagawa mo. Pero noon, wala yan eh. Tuloy-tuloy lang ang paggawa mo ng kasalanan. Ang paggawa mo ng kabutihan noon, pakitang tao lamang. Pakitang tao lamang. Bakit? Hindi ka naman Kristiyano eh. Kung ikaw ay Kristiyano ngayon, ang paggawa mo ba ng kabutihan, pakitang tao lamang, kawawa ka naman. Kung ang paggawa mo ng kabutihan ay pakitang tao lamang, tsakin mo, questionable ang pagiging Kristiyano mo. Huwag mong isipin na ang paggawa mo ng kabutihan ay pakitang tao lamang, gagantimpala ka ng Diyos. Hindi po. Bakit? Ang Diyos po nakakakita niyan, hindi po ang tao. Kahit ang tao, wow, tuwan-tuwa sa'yo, nakakagawa ka ng kabutihan sa mga tao, pero yung pala ipakitang tao lamang, pero ang Diyos, alam niya yun. Kung ano nasa puso ng bawat sa atin at ano nasa isipan natin. Kaya tandaan po natin, ang paghihirap po, kakibat po ng isang Kristiyano. Pangatlo po, service. Kailangan yung paglilingkod natin sa Diyos, tama po. Hindi po yung pakitang tao lang na sinasabi ko kanina pa sa inyo. Ang paglilingkod po sa Diyos ay isang kakibat po ng isang tunay na Kristiyano. Yung totoo maglilingkod ka sa Diyos, hindi yung lawin ang sarili mo na susunod. Marami pong tao mga kapatid na pakitang tao lamang ang paglilingkod sa Diyos.
Yun po ang pagkakamali ng bawat sa atin. Kung ganun po ang ugali natin, baguhin na natin. Baguhin po natin. Ayusin natin. Hindi pa huli ang lahat. Lahat po tayo may pagkakataon na mabago ang ating buhay dahil si Kristo ang ulo at siya po ang basihan ng ating pagpapalang na binibigay sa atin. Yung pagpapalang yun na kung saan yung pag-ibig na yun, mamaya maintindihan po natin. Ano nga po yung tatlo, mga kapatid na S? Wow! Ulit, sabay-sabay po. Number 2 po. Suffering. Number 3. Service. Tanda po natin, ha? Ang tatlong S po na yan, mahalaga ito sa bawat sa atin. Sacrifice, suffering, service. Sa Marcos 10:43-44, sinabi ni Jesus, alam ninyo mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ang siyang namumuno sa kanila. At ang mga di nakakilala, ang iyong nasusunod. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo ang nais maging dakila, ay dapat maging lingkod. Sabi, lingkod ninyo at ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Bago ka pala maging pinuno, dapat maging alipin ka muna po ng lahat. Pero ngayon, sa panahon natin ngayon, pag ikay pinuno, sikat na sikat ka. Alipin mo ang lahat, hindi ikaw ang umaalipin. Hindi ikaw ang alipin, kundi ikaw umaalipin. Baliktad po pala. Pag ikaw pala pinuno ngayon, kung ikay Kristiyano, dapat alipin ka ng tao. Bakit alipin? Dahil ikaw ang dapat dapat ang Diyos ang masunod sa buhay mo at lahat ng tao pakikibagayan mo. Lahat ng tao pakikibagayan mo. Hindi mo bibigyan ng anumang bagay kung bakit masama ang mga tao ito, kundi mamahalin mo itong mga tao ito. Hindi katulad ngayon sa panahon ngayon ng mga politiko. Bakit? Pag ikay naging politiko ngayon, lahat alipin mo ang tao pag lalo't may pera ka. Pag may pera ang tao, alipin niya ang lahat. Sabi nga, ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa paglilingkod. Marapat lamang na matutunan natin ang prinsipyo o servanthood na itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Ang paglilingkod ay magkakaroon ng kapangyarihan. Una sa prinsipyo, kailangan idikta ng tulak ng pag-ibig. Yan po. Unang prinsipyo, kailangan dikta o tulak ng ng pag-ibig. Sabi sa John 13:1, mahal niya ang kanyang mga tagasunod na sa daigdig na ito, sila'y iniibig niya hanggang wakas. Kapag ang paglilingkod natin tulak ng pag-ibig, we always give the best of our life. Maximum po pag ang pag-ibig ang nanatili sa ating kapangyarihan. Ito po yung kapangyarihan na tinutukoy dito, yung pag-ibig na sinasabi. Bakit? Pag may pag-ibig ka po, lahat ng bagay magagawa mo. Yung hindi mo mahal, mamahalin mo. Yung hindi ka iibigin mo. At yung hindi mo mapatawad, papatawarin mo. At kung hindi ka marunong humingi ng tawad, hihingi ka ng kapatawaran. Yun po ang kapangyarihan na tinutukoy dito sa sinasabi na kailangan may kapangyarihan yun. Yung kapangyarihan ng pag-ibig na yun, natandaan nyo mga kapatid. Noong si Kristo, hindi pa nyo tinatanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Meron ka bang pag-ibig na kung saan marunong ka humingi ng tawad? Siguro meron, pero bira. Yung marunong kang umunawa sa mga tao na hindi mo dapat unawain, siguro hindi. Bakit? Dahil wala kang pag-ibig eh. Yung kapangyarihan ng pag-ibig na yun ang dapat natin makita mga kapatid sa buhay natin. Yung kapangyarihan na yun, na marunong ka na magpatawad, marunong ka na umunawa, marunong ka humingi ng tawad, at marunong ka magbigay sa mga tao na hindi dapat bigyan. Katulad doon, pag ang mahal mo sa buhay ang umutang sa iyo, o anak mo, o asawa mo, ano man, may bibigay mo yon na hindi mo na kailangan
Singilin pa, bakit? May pag-ibig ka sa Kanya. Pero pag may utang ka 50,000, dapat bayaran mo. Joke lang po. Joke lang yun, joke lang. Pero pagka gustong bayaran, bayaran man. Pero pagka hindi, bayaran pa rin. Alam mo kapatid, dapat tingnan po natin yung mga bagay na yan. Ano? Pag mahal mo sa buhay, ibibigay mo. Bakit? May pag-ibig ka eh. Katulad ni Kristo. Ibinigay niya ang buhay niya sa bawat sa atin dahil sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Kaya kung ikay may pag-ibig, mga kapatid, magagawa mo lahat ang mga bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya ang susi ng kapangyarihan sa buhay natin ay pag-ibig. Tanda natin, pag-ibig lang, susi na lahat. Di ba may kanta? Susi na lahat ay pag-ibig ang susi na lahat. Di ba? Kaya na kailangan natin makita. Dapat ipakita mismo, pinakita mismo ng Diyos ang halimbawa sa John 3:16. Alam naman natin ito eh, John 3:16. Pagkat ginala pagsinta ng Diyos, binigay niya ang kanyang bugtong ng anak upang sino mas sumampalataya, huwag mapamak, kundi magkaroon ng buhay naman. Kapag tayo naglilingkod dahil sa pag-ibig, ginagawa natin ang lahat ng may kagalakan. Wow! Diba? Kung tayo ay naglilingkod, sabi nga, kung ikay tunay na naglilingkod at mahal mo ang iyong Panginoon Diyos, meron kang kagalakan. Pero pag ikay walang kagalakan sa paglilingkod mo, huwag ka nalang maglingkod. Bakit? Useless din naman eh. Sabi nga, para sa isang trabaho, pag hindi ka na masaya sa trabaho, mag-resign ka na lang. Wala kang kagalakan eh. Lagi kang galit, lagi kang masama ang loob mo, lalo na pag ang boss mo, masungit kung ano-ano. Kasi no, ikay naghahanap ng trabaho, kahit anong trabaho, papasukin ko. Sige, kahit magkano sweldo. Pero nung ikaw ay nagtatrabaho na, nagagalit ka na ngayon, wala kang OT, 100 nga lamang ibigay sa OT, ayaw pa ibigay. Sama pa ng loob. Iiyakan pa yung 100 lang, iiyakan pa. Mag-resign ka na lang. OT lang pala ang hanap mo eh. Di ba? Huwag na lang ganun. Wala kang kagalakan dun eh. Kaya ang paglilingkod, mga kapatid, may kagalakan. Kung wala kang kagalakan, huwag ka na lamang maglingkod, lalo na sa Panginoon. Amen ba? Kaya mahirap po maging Kristiyano, pero masarap po pagdating ng araw. Bakit? Ang ating kagalakan ay doon sa lugar na kung saan makikita natin ang Diyos pagdating ng araw. Hindi po dito. Kung dito maligaya ka, mas maligaya ka pagdating pa ng araw. Napakasarap po na maligaya ka din sa lupa at pagdating pa rin ng araw, maligaya ka pa rin. Kaysa naman, malungkot ka na dito, malungkot ka pa sa pupuntahan mo, kawawa ka naman. Ang kalungkutan natin, nababago po yan dahil sa pag-ibig. Kaya may pag-ibig, ang kalungkutan mawawala. Yung lagi na stress, lagi ako stress lang. Hindi po. Ang stress po, psychological lang yan. Ikaw nagpapa-stress sa katawan mo, sa iyong sarili. Bakit? Siniisip mo yung mga problemang yon na hindi naman dapat problemahin. Ibigay mo kay Kristo. Sabi nga sa sa 1 Peter 5:7, ilagak mo ang iyong kabalisan at ikay kanya ipagmamalasakit. Ibigay mo kay Kristo ang iyong kabalisahan. Ang iyong ipagmamalasakit ka ng Diyos eh. Bakit? Ibigay mo sa Kanya at magkakaroon ka ng kagalakan. Kung ginagawa natin paglilingkod, nadarama natin kabigatan sa halip na kagalakan, tigilan mo na, sabi nga, tigilan mo na, sapagkat yan ay walang kabuluhan. Amen po ba? Kaya tandaan po natin, pag wala ka ng kagalakan, walang kabuluhan ang paglilingkod mo sa Diyos. Ang paglilingkod ay nagkakaroon ng kabuluhan, hindi dahil sa ibinubungan nito, kundi dahil sa pinag-uugatan nito.
Sabi nga, ang isang puno, pag may bunga, nawawala po yung bunga eh. Minsan na isang puno ay hindi po nagkakaroon ng bunga. Pero kung ang isang puno ay naroon yung ugat, mananatili pong puno yan. Ganon din po tayo. Kung yung pinag-uugatan po natin ay kasiyahan, kagalakan, ay mananatili po tayo. Dahil ang ugat natin ay si Kristo. Pero kung ang ugat natin ay ang ating sarili sa paglilingkod, wala po mangyayari. Ang bunga po niya mapakla. Hindi po makakain na masarap. Wala pong kabuluhan. Dapat ang pinag-uugatan po ng pag-ibig, ito po yung pinag-uugatan po doon, ay ang pag-ibig. Kung ang ang ugat natin ay pag-ibig, mananatili tayong buhay at maligaya sa paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Yan po. Gamitin natin ang kamagyarihan ng pag-ibig. Ito po yung tinutukoy dito kapangyarihan na. Sabi nga ni Pablo, ang pinakadakila sa lahat ay ano? Sa 1 Corinthians 13, pinakadakila sa lahat, pananampalataya, pag-asa, pero pinakadakila sa lahat ay pag-ibig. Bakit? Diyos ay pag-ibig eh. Kaya ang pinakadakila po sa lahat ay pag-ibig. Pangalawa po, prinsipyo. Kailangan ginagawa ang diwa ng pagpakababa. Sabi ni Jesus sa John 13:3, naalalaman ni Jesus na binigay ng Ama sa kanyang buong kapangyarihan. Alam din niya siya mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Wow! Sabi na, Jesus, alam niya ang complete power po niya. Si Jesus po ay galing sa Diyos at si Jesus ay Diyos. Kaya makikita po natin ang posisyon po ni Jesus Christ ay isang servant, isang lingkod. Kung si Kristo ay isang lingkod, kung may Kristo ka sa puso mo at pinag-uugatan ka ni Kristo, dapat ikaw ay mag-iisang servant, isang lingkod ng Diyos na may kaligayahan. Amen po ba? Kaya ang diwa po ng pagpapakababa ay dapat natin makita. Narito po sa bawat sa atin, ang isang tao pag naupo sa kapangyarihan, wala na pong sinisino yan. Alam po ba nyo, nakakalungkot nga sa panahon ngayon. Ang dami pong kakandidato dahil po sa kapangyarihan. Yun nga po yung kami sa Karamuan, yung po tumatakbo ngayon mayor na kumpare po namin ni Eva yun, ninong ni Sam yun . Sabi niya, sabi sa akin, kausap ko siya, alam ba dito sa amin, sa Karamuan, ako lamang yung kandidato na wala akong kasamang bodyguard, iisa lang. Bodyguard niya, driver pa niya. Pero yung mga kalaban niya, puro maraming bodyguard. Dahil nga sa kapangyarihan. Pero sabi niya, ako'y naglilingkod dito, alam ng taga rito, na naglilingkod ako ng tapat. Kaya hindi ko na kailangan ng bodyguard. Pero sila, palibas ay takot sila. Ayun ang problema nila. Kaya ang dami nilang bodyguard. Ganun din tayo mga kapatid. Kung tayo takot sa paglilingkod, dahil bakit? Kung tayo lagi mayroong fear sa buhay natin, sa ating sarili, ang paglilingkod sa atin, lagi tayong takot. Takot tayo mag-share ng salita ng Diyos. Takot tayo magbasa ng Biblia. Takot tayo kung ano-anong ginagawa natin sa buhay natin, mga kapatid. Kailangan makita natin ang posisyon natin ay isang tunay na serban. Karaniwan sa tao kapag naupo sa kapangyarihan, cannot be rich na. Sabi nga, kapag mayroong kapangyarihan, abay huwag ka nang humalahalabas sa tabi niya. At siguradong may paglalagyan ka. Ito po yung sinasabi dito. Ang nalilingkod po, mga kapatid, ay isang alipin. Tanda natin, ang paglilingkod po natin ay bilang isang alipin. Hindi tayo ang aalipin sa kanila, kundi tayo ang alipin sa paglilingkod. Naintindihan po ba natin yun? Magkaiba po yun eh. Yung hindi Kristiyano, ang paglilingkod nila, ikaw ang aalipinin eh. Pero kung ikaw naman ay ikang Kristiyano, ang paglilingkod mo, ikaw isang alipin. Bakit? Nagseserve ka sa kanila na wala kang hinahanap na kapalit.
Nagseserve ka sa kanila na wala kang tinatanggap na pera. Nagseserve ka sa kanila na ang sarili mo ang daladala mo. Pero pag ikaw ay hindi ka isang Kristiyano, ang pag-serve nila sa kanila ay kung saan nagiging mayabang sila at kung ano-ano pa ang ginagawa nila. Alipin ka nila. Pero isang tunay na Kristiyano ay nagpapakababa po bilang isang leader o isang servant. Kailangan makita natin pagpakababa natin. Huwag tayo maging mayabang sa sarili natin. Alam mo kung sino ka na. Dahil alam mo, ikaw na mamagaling. Ikaw na lang. Hindi po ganun. Wala pong pagalingan. Blessing nga sa iyo kung merong talent ka, ibinigay sa iyo ng Diyos yan eh. Pero yung talent ay huwag mo ipagyabang. Minsan pinagyayabang mo, ay kung di ko gawa, hindi wala tutugtog dito ng drums. Kung di ko gawa, hindi pwede tumugtog daw. Dahil ako lamang naman ang kailangan nila. Hindi po ganun. Ako lang may magandang boses. Hindi po ganun. Huwag natin pagyabang kung anong meron tayo ngayon. Dahil pag ginuha ng Diyos yan, wala kang magagawa. Lahat kukunin sa iyo ng Diyos, kawawa ka. Pero kung ikaw nagpapakabuti at binibigay mo sarili mo sa Diyos, dadagdagan pa ng Diyos ng marami at pagpapalain ka. Amen ba? Parang ayaw nyo, amen ba? Ayan. Meron 15. Salamat po. Ikatlo po. Mabilisan na natin. Nagugutom na si Jeb. Ikatlong prinsipyo, kailangan malapit sa ugnayan natin sa Panginoon sa isa't isa. Sabi ni Jesus kay Pedro sa John 13:8, malibang hugasan kita, wala kang bahagi sa akin. Sabi doon. Importante ang relasyon natin sa Panginoon sapagkat ito ang saligan ng relasyon natin sa ating kapwa. Kaya kung meron kang ugnayan kay Kristo, sabi niya doon, meron kang ugnayan sa ating kapwa. Yun ang saligan ng isang alipin. Kailangang malapit tayo sa ating Panginoon sa isa't isa. Kaya kung ikaw isang alipin, ginagawa mo ayon sa Panginoon yan. Sa halip, itunuring na kayong kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo, lahat ng narinig ko sa aking Ama, kung tayo tinuring na kaibigan ni Jesus, lalo naman tayo, dapat nating ituring na kaibigan ang isa't isa. Lahat ng ginagawa natin, dapat tumulong sa ikatatatag ng relasyon natin sa isa't isa. Huwag tayo magilahan. Huwag tayo magpayabangan sa isa't isa. Magbigay tayo, magbahalan tayo. Yun po ang problema ng maraming Kristiyano. Kahit Kristiyano na. Bumabalik pa rin sa atin yung ugali natin, hindi tayo Kristiyano. Kaya pag nagiging payabang ka na, yun ang problema. Ano mang gawin natin proyekto ang nagbubunga ng pagkawatak-watak o pagkahiwa-hiwalay, dapat itigil sapagkat ito hindi pagpapalain ng Panginoon. Gamitin mo iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan matandang relasyon sa ito ay binablak ng Diyos kung ikaw ay hindi tama ang iyong ginagawa. Yung relationship natin sa Diyos ay dapat maging tama sapagkat yun ang kailangan natin magkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. Ang tanong, may ugnayan ba tayo sa isa't isa? Kasi kung may ugnayan tayo sa isa't isa, mga kapatid, yung kahinaan ng bawat sa atin, mabibigyan natin ng tulong yun, mapapalakas natin sila. Pero pagka wala tayong ugnayan sa isa't isa, kanya-kanya tayo. Ito po yung pinakamahirap Nung tayo hindi pa Kristiyano, pag tayo po'y sumisimba, uwi tayo. Di natin kilala yung katabi natin. Di natin kilala yung mga tao na kasama natin sa pagsimba. Pero, nung ikay naging Kristiyano na, ganun pa rin ba ugali mo? Zimbabwe? Zimbabwe? Wala kang fellowship sa isa't isa? Yun po ang dapat natin makita. Dapat magkaroon tayo ng fellowship sa isa't isa upang maunawaan natin kung anong problema ng bawat isa at tayo magkaroon ng pagkakaisa at magtutulungan tayo kung may mga problema. Yun po yung ibig sabihin ng fellowship, pakipag-isa.
pakipagniig natin kay Kristo. Pero kung ikaw'y Zimbabwe, ay kawawa ka naman, lagi ka nag-iisa. Uuwi ka ng pagdating mo sa bahay, naroon ang problema mo. Pero kung narito ka, mapapayuhan ka, magkakaroon ka ng peace of mind. Bakit? Makakausap mo yung mga kapatid mo na magpapaligaya sa iyo, magbibigay ng unawa at magbibigay ng payo kung meron kang problema. Tama po ba? Pero kung ikay Zimbabwe, ay wala ka, kawawa ka. Kaya marami mga churches, mga kapatid, ang mahirap po pag mga church na malalaki. Hindi po magkakakilala yung mga yan eh. Pero itong maliliit na Kristiyana na church natin, katulad na ngayon, ay ganun pa rin ba tayo? Hindi pa rin ba tayo magkakakilala sa isa't isa? Ang natitira lang dito, yung pastor, yung asawa ng pastor, yung mga anak ng pastor, yung mga elder. Minsan nga yung elder, umuwi pa kagad eh. Bakit uwi? Maglalaba muna ako. Diba? Dapat pakita natin, kahit tayo hindi mga leader, dapat meron tayong fellowship sa isa't isa. Amen ba? Doon natin pakikita sa Diyos kung paano tayo magiging malapit at sa ugnayan. Katulad ni Kristo, sabi nga niya kay Pedro, kung hindi ko hugasan ng iyong paa, wala kang ugnayan sa akin. Wala kang kaugnayan sa akin pag hindi mo pinahugasan ng paa. Eh, hindi naman literal po sa atin ngayon yun eh. Hindi naman natin pahugasan ng paa natin kay Pastor Bebot eh. Ang ugnayan po natin ngayon sa isa't isa, yung magkaroon tayo ng fellowship, nakipag-usap sa isa't isa at magkakaroon ng banding upang pakalasap natin ang pagkakaisa natin at ang pagmamahal natin sa bawat isa sa atin. Amen ba? Kailangan mayroon tayong tamang ugnayan. Huwag nating iwalay ito mga kapatid. Tandaan natin, huwag tayo maging Zimbabwe. Simba, uwi. Ika-apat po, kailangan suportahan ang mabuting halimbawa. Yan. Dapat suportahan natin ang magandang halimbawa. Eh, minsan, magandang halimbawa na yung pinakikita sa atin eh. Minsan, pakitang tao lang yan. Pinakikita na nga ng Diyos sa atin yung tamang halimbawa. Pero anong ginagawa natin? Idinadown pa natin yung mga tao, nagbaganda ng halimbawa sa bawat sa atin. At sinasabi natin, pakitang tao lang. Kailan ginagawa natin ang ating sinasabi, ito lang ang paraan upang makuha natin ang respeto ng iba. Respect earned, not demanded. Sabi nga, hindi pwedeng sabihin ng isang tao, hoy, respeto mo ako. Kung di mo ako respeto, gugulpin kita. Di po pwede yun. Makikita po sa atin ang pagiging respeto ng ibang tao kung ikaw ay gaya at karespeto. Tama po ba? Hindi na kailangan respeto ka kung ang iyong sarili makikita na lang ikaw ay kagalang-galang, kataas-taasang katipunan. Di ba? Tanda po natin, kailangan, sinabi nga sa John 13:15, sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong tularan. Sabi nga, leadership is example of powerful leadership. Hindi natin pwedeng sabihin, sundin ninyo ang aking sinasabi, huwag ninyong tularan ang aking ginagawa. Ano mang ginagawa natin ay mas malakas kaysa sinasabi. Sinong naniniwala sa isang leader na nanawagan ang pagsakripisyo kanyang tagasunod habang siya'y tulog na tulog at payahay ang buhay. Paano ka nga naman susundin bilang isang leader kung ikaw'y maging isang halimbawa, kung ikaw'y pakuya-kuya-kuya na sa isang tabi, patulog-tulog ka, eh hindi ka isang tunay na leader. Kaya dapat ikaw'y maging isang mabuting halimbawa. Ang opisyal pero hindi hirap pagsunod sa mamaya sapagkat hindi makita sa kanila ang mabuting halimbawa. Kaya tandaan po natin, bilang ikaw isang leader, ako leader, lahat tayo leader, magiging halimbawa po tayo yung magandang halimbawa natin
Kahit hindi natin sabihin, "Hoy, sumunod ka sa akin." Pero kung ikaw isang magandang halimbawa, susundan at susundan ang iyo yapak na isang magandang halimbawa. Hindi katulad katulad ng mga, sabi ko nga sa inyo, malapit na naman ang eleksyon. Yung isang araw nga, tawag sa akin, sabi, Vice ako Vice President po ako ng HOA sa amin, at saka na senior Pwede pumunta ka dito, meron lang gustong i-kwento sa iyo si Congressman. Punta ako. Nakipag-leeg kami kay Congressman, at pagkatapos, pag-uwi ko, may dala akong sako ng bigas, 5 kilo. Pero, ang sabi sa amin, kailangan magkaroon ka ng 7 tao sa iyong ibaba upang magkaroon ng pagbabago ang ating lipunan. Wow! Napakaganda. Pero mga kapatid, tinignan ko lamang kung ano sasabihin ni Congressman sa bawat sa amin. Pero alam ko naman, pagkatapos ng eleksyon, hindi mo na siya makakutap-tapan. Ang mga problema ng bawat sa atin, lalo sa mga kandidato, madaling lapitan, pero mahirap matagpuan. Alam ba ninyo, sa Aiko Melendres, payakap-yakap pa sa mga senior, pahalik-halik, mahal ko mga senior, mahal ko. Pero pagkatapos noon, nasaan na sila? Hindi nga humahalik yan pagka natapos na eleksyon Hindi mo makitang ngumiti lang yan Pero ngayon, talaga, yumaya ka pa. Paano ka mag-iisang tunay na halimbawa kung ikaw ay plastic lamang? Kaya dapat makita natin, mga kapatid, bilang isang tunay na Kristiyano, dapat maging isang tunay talang halimbawa, hindi lang dito sa loob ng stars, kundi sa pamayanan at sa loob ng ating tahanan. Amen ba? Yun po ang dapat natin makita. Sabi nga ni John Maxwell, leadership is influence. Kailangan ma-influensya natin bilang isang leader ang ating sambayanan, hindi lamang ang ating sarili, kundi ang ating sambayanan at ang ating pamayanan. Tanda na po natin, ang authority po na binigay sa atin ng Diyos ay dapat magkaroon ng kabuluhan sa atin. Sabi nga ni Pablo sa 1 Corinthians 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, ang kapangyarihan na may mabuting halimbawa, at yun ay ang pag-ibig na ibinigay ng Diyos sa atin. Yun yung kapangyarihan ng pag-ibig. Kaya mga kapatid, suportahan po natin ng mabuting halimbawa ang salita ng Diyos sa buhay natin upang tayo mag-isang tunay na halimbawa pagdating ng araw. Ikaw ba, pagdating ba ng araw, ano yung halimbawa na iiwan mo sa pamayanan ito o sa church na ito? Yung halimbawa ba, ay nako, si Pastor Ole, nako walang sinabing pastor yan Darating ang panahon na dapat ay si Pastor Ole, oo, ang bait niyan. Kamukha ni Richard Gomez yan Diba? Dapat yung meron kang halimbawa na iiwan, na magandang halimbawa, hindi yung ikaw ay kasusuklaman pagdating ng araw. Kahit sa iyong pamilya, sa iyong sasakupan, o sa environment man ninyo, dapat makita na ikaw isang magandang halimbawa pagdating ng araw, at pag ikaw'y nawala din sa mundong ito, meron kang iiwan legacy na sinasabing, ikaw ay magandang halimbawa ng ito at sa church. Kaya tanda natin mga kapatid, tayo ay may kapangyarihan, na kapangyarihan na yan, and kapangyarihan ng pag-ibig. Amen ba? Kung wala tayong pag-ibig, hindi natin magagampanan ang lahat ng ito. Una, ano ba yung unang prinsipyo? Kailangang dikta o tulak ng pag-ibig. Ikalawa,
Kailangan ginagawa sa diwa na pagpakababa. Pangatlo, kailangang malapit ang ugnayan natin sa Panginoon sa isa't isa. At ang ikaapat, suportahan ng mabuting halimbawa. Tanda po natin, ang kapangyarihan na yan ay nasa atin na. Dahil tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas, meron ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Diyos. Bakit? Dahil si Kristo ay pag-ibig. At ang pag-ibig na yan hindi mawawala sa atin kung gagawin natin ng tama, hindi sa mali. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga ito. Patuloy pagpala ng bawat sa amin na magkaroon kami ng kapangyarihan na galing sa iyo. Na ang alam namin kapangyarihan na yan ay kapangyarihan ng pag-ibig na gagaling sa iyo. Nawa Panginoon, ang pagpapalang ito ay maging pagpapala sa bawat sa amin ang mga salita mo. At alam na Panginoon na ikaw ang mangunguna sa amin at taglay namin ang pagpapala na galing sa iyo. Salamat po sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.